umaga pong ito, pag-usapan po natin kung paano tatanggap ng pagpapala ang mga nakikinig. Amen? Sino bang gusto dyan? Tapikin mo na yung katabi mo kagad. Sabihin mo, gusto kong tumanggap ng pagpapala. Makikinig ako ha. Huwag mo akong aabalahin. Okay? Maganda yung may usapan na agad kayo ha. Alright? So basahin po natin Matthew 13 verse 23. Sabi po dyan, ngunit ang mabuting lupang hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakinig sa salita ng Diyos at nakaunawa nito. Kaya namumunga ito sa kanilang buhay. Ang iba, napakarami. Ang bunga, ang iba'y marami. Ang iba na may katamtaman lang. Di ba? So, nandun ang susi sa pagtanggap ng pagpapala. Saan? Sa pakikinig. Di ba? At sa pag-unawa. So, yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Sa communication, dalawang bagay ang mahalaga. Ang malinaw na mensahe at ang taong nakikinig. Di ba? Kahit pag-aano kalinaw ang mensaheng ibinababa ng instructor, kung hindi naman nakikinig, ay wala rin. Baliwala din ang communication. Tama? So useless ang malinaw na mensahe kung walang nakikinig. Do you agree with me on that? Di ba? Walang kwenta ang mensahe kahit pag-aano kaganda ang message. Kahit pag-aano kaganda ang instruction. Okay? Maganda instructor, iba na pala yun, ano? Okay? Magandang instruction, walang kwenta yan kung hindi naman ito pakikinggan. Okay? Pero ang maganda kay Lord, walang malabong mensahe. Tama? Imposibleng maglatag ang Diyos ng malabong mensahe. Diyos yun eh. Di ba? God yun eh. He will never give us a word na hindi natin maiintindihan or hindi malinaw. So, kung laging malinaw at laging tama ang mensahe ng Diyos, bakit nagkakaproblema sa pagtanggap at sa paniniwala ng mensahe? So, hindi po sa nagbigay ng mensahe ang problema o hindi sa mensahe ang problema. Ang problema ay sa nakinig. Tama? Okay? So, ang pangako ng pagpapala na galing kay Lord ay nakasalalay sa ating pakikinig. Right? Laging may pangako si Lord. Hindi nawawala ng pangako. Malinaw ang pangako. Ang problema, may mga taong hindi tumatanggap ng pangako kasi hindi ito narinig. That means, sa ating pakikinig ay may nakaakibat na pagpapala. Amen? Amen. Sa pakikinig mo ay may nakaakibat na pagpapala. Bakit? Sa salita kasi ni Lord, nakaukit ang mga blessings. Okay? Blessings are engraved in the Word of God. Kung paano natin ito pakikinggan, ay siyang magdidictate kung paano tayo tatanggap. Amen? Malimit sabihin ni Lord na ang mga pangako niyang pagpapala ay matatanggap natin kung ito ay ating paniniwalaan o pananampalatayanan. Naalala niyo yon? Na kapag si Lord ay nagbitaw ng mga pangako, sinasabi niya, matatanggap mo ito kapag ito'y iyong pinanampalatayanan. Kapag ito'y iyong pinaniwalaan. Malimit na yung binabanggit. Well, let me read to you Matthew 21 verse 21 to 22. Para ipatunayan ko sa inyo na ito'y patungkol sa iyong pananampalataya. Jesus replied, truly, I tell you, if you have faith and do not doubt. Di ba? Can you say that again? If you have faith and do not doubt. Isa pa. If you have faith and do not doubt. Not only you can do what was done to the fig tree, but you can also say to this mountain, go throw yourself into the sea, and it will be done. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Amen? Sige, palakpakan mo si Lord. Anong ibig sabihin nun? Nakasalalay sa paniniwala mo ang narinig mong pagpapala para ito ay matanggap mo. Okay? Ang problema kung hindi mo maririnig yung pangako, papaano mo paniniwalaan? Papaano mo matatanggap?
Tama? Ganon kasimple ang paliwanag. Okay? In short, nakadepende sa faith natin ang pagtanggap natin ng pagpapala. Kaya yun ang tanong ko sa inyo ngayon. That is my question. My question is, how is your faith now? Kumusta ang pananampalataya mo ngayon? Gusto mo ba na mas tumindi pa ito? Amen? Gusto mo ba na mas lumalim pa yung faith mo? Para makasigurado ka na hindi ka magdududa kapag may pangakong binato si Lord at matanggap mo iyon. Di ba? Kasi yun ang sabi. Okay. Siyempre naman, for sure, gusto mong lumalim ang faith mo. Di ba? Kaya ka nga nandito ngayon eh. Kaya nga inilalaban mo ang linggo, gusto mo kasing makinig. Di ba? Bukod siyempre sa katabi mo, gusto mo ring makinig. Tama? So, ano ang sikreto? Ang sikreto para lumalim ang pananampalataya mo o tumibay ang pananampalataya mo ay pakikinig. Sabi sa Romans 10:17, so then faith comes from hearing and hearing by the word of God. Kaya huwag niyong babaliwalain ang pakikinig. Okay? Huwag niyong babasta-bastahin ang pakikinig. Hindi dahil narinig mo na ang akala mo ay alam mo na. Because there are messages that you hear today and have a different meaning when you hear it tomorrow. Di ba? Nakukuha niyo ako? Kaya wag niyo nga hayaan na may mensaheng nabitawhan ay palalampasin mo. Okay? Let that word come into you and listen unto it. Di ba? So sa pakikinig, ang pakikinig ang magpapatibay ng iyong pananampalataya. Okay? Mahalaga ang pananampalataya, nilatag ko sa inyo kanina, ha? Kasi ang susi ng pagtanggap mo ay ang iyong pananampalataya. Dahil ang sabi nun sa verse, if you believe, you will receive. So, tatanggap ka kapag ikaw ay naniwala o nanampalataya. Ngayon, ang sabi naman dun sa sunod na verse, kaya daw tumitibay ang iyong pananampalataya ay dahil sa parati mong pakikinig. Di ba? So, malinaw ang latag ko sa inyo, ha? Amen? Amen? Okay? So, sige. Okay. Ito. So, sa pakikinig, yun ang magpapatibay ng ating pananampalataya. Kaya dahil matibay ang pananampalataya mo, tatanggap ka ng pagpapala. Di ba? That's what I want to tell you. Okay. Pero ito ang tanong, Pastor, sa tagal-tagal na nating na-attend dito sa church, sa tagal-tagal ko na nandito, nakikita ko ang bawat tao. Okay? Bakit hindi sabay-sabay ang pagtanggap ng pagpapala ay sabay-sabay naman tayong nakikinig paglinggo? Di ba? Gets nyo? Eh? Pero bakit may mga nakikinig pero hindi pa rin tumatanggap? Ano ang mga posibleng dahilan? Di ba? So, alamin natin sa katuruan mismo ni Jesus Christ na inilatag niya sa isang parable kung bakit may mga taong nakikinig pero hindi tumatanggap. Gusto niyo yon? Amen? Amen? Kasi para masagot natin yung tanong na paano tumanggap ng pagpapala ang mga nakikinig, kailangan malaman natin bakit hindi nga sila tumatanggap. Hindi niyo ba naiisip yon? Sa tatagal na natin dito, sama-sama naman tayo ditong nakaupo every Sunday. Diba, may live stream pa tayo kasama mga taga-live stream. Bakit minsan ang blessing hindi sabay-sabay? Diba? Iisa naman ng pare-pareho naman ang word na naririnig natin. Iisa naman ng pastor na nagtuturo sa atin. Diba? Okay? So that's the thing that we will try to answer today. Amen? Tayo mo naman nalangin. Father, we honor you and praise you for this day dahil alam namin may dahilan ka kung bakit kaming lahat ay dinala mo dito at may dahilan ka na ito ang mensaheng maririnig namin today. Father, I pray na bawat isa ay magiging bukas ang isipan at ang mga tenga upang pakinggan at paniwalaan at panampalatayanan ang iyong sasabihin. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Okay, simulan na natin. Okay. Matthew 13 verse 3 to 8. Medyo mahaba-haba ito. Kasi babasahin ko sa inyo yung buong parable ni Jesus Christ. Okay? So, pakinggan nyo ito ha, dahil may mensahe si Lord. Marami siyang itinuro sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga o paghahalintulad. Sinabi niya, may isang magsasakang naghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik,
May mga binhing nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga binhing iyon. May mga binhi namang nahulog sa mabatong lugar, kung saan walang ganong lupa. Mabilis na tumubo ang binhi, pero dahil mababaw ang lupa, mabilis na tumubo ang binhi dahil mababaw ang lupa. Ngunit natuyo rin ito ng masikatan ng araw at dahil hindi malalim ang ugat, namatay ito. Okay? May mga binhi namang nahulog sa lupang may matinik na damo. Lumago ang mga damo at natapakan ang mga tumubong binhi. Ang iba naman ay nahulog sa mabuting lupa. Lumago at namunga. Ang iba ay napakarami ng bunga, ang iba ay marami-rami, at ang iba naman ay katamtaman lang. Iyon. So, binasa ko sa inyo ang parable ng seed. Di ba? And nung sower. Okay? Pero, kung babasahin nyo nga naman yung parable na yun, paragang kalabo, ano? Ano gang ibig sabihin ng binhing iyon? Diba? Ano gang gustong sabihin ni Lord tungkol doon? Well, kapareho nyo rin yung mga tao nakaharap ni Jesus Christ nung time na yon. Hindi rin naintindihan agad. Kaya naman, nagpahabol si Jesus Christ doon sa verse 18 to 23. Sabi niya, pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa maghahasik. Iyon. In-explain ni Jesus, ito na. Ito na, dito natin kukunin ang lahat ng aral natin ngayon kung paano tayo tatanggap kapag tayo nakinig. Okay? Kaya ready yourself. Sabi dyan, ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos pero hindi nakaunawa. Dumating si Satanas at inagaw ang salita sa kanilang puso. Ang mabatong lugar naman ay kung saan nahulog ang binhi ay ang mga taong nakinig sa salita ng Diyos at masaya itong tinanggap agad. Ngunit hindi taimtim sa puso ang kanilang pagtanggap, kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya. Nakikibasa ba kayo sa akin? Amen, amen. O kayo naman na magbasa. Sunod, pagdating ng kahirapan, dahil sa salita ng Diyos na kanilang tinanggap, agad silang tumalikod sa kanilang pananampalataya. O ito naman daw, lupang matinik. Paano? Basahin natin. Go. Ang lupang may matinik na damo, kung saan nahulog ang iba pang binhi, ay ang mga taong nagkinig ng salita ng Diyos. Ngunit, dahil sa mga alalahanin ng mundo, at sa paghahangad na yumaman, nakalimutan nila ang salita ng Diyos. Kaya hindi namunga ang salita sa buhay nila. Ngunit ang mabuting lupang hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at nakakaunawa nito. Kaya namumunga ito sa kanilang buhay. Ang iba'y napakaraming bunga, ang iba'y marami, ang iba'y katamtaman lamang. Okay? So, alin ka doon? Di ka? Nakalatag na eh. Kung alam mo na ba kung bakit hindi mo natatanggap yung pagpapala ng narinig mo? Hihimayin natin ngayong araw na to. Okay ba sa inyo yon? Amen. Okay. So, sagutin natin ngayon ang tanong natin. Bakit nga ba may nakikinig pero hindi pa rin tumatanggap? Ano ba ang mga posibleng dahilan? Para masagot natin ito, alamin natin kung paano tatanggap ng pagpapala ang mga nakikinig. At habang inaaral natin ito, malalaman natin kung bakit nga ba nakikinig ay hindi pa rin tumatanggap. Number 1, inuunawa niya ang salita. Yung tumatanggap ng pagpapala, okay, na nakikinig, kaya siya tumanggap ng pagpapala kasi hindi lang siya basta nakinig. Inuunawa niya ang salita. Basahin ko ulit sa inyo. Matthew 13:18-19. Pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa maghahasik. Ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos pero hindi nakaunawa. Dumating si Satanas at inagaw ang salita sa kanilang puso. Okay. Now,
Baka kaya hindi tumatanggap ng pagpapala kahit nakinig naman ay dahil hindi siya pumilit makaunawa. Hindi sila tatanggap ng pagpapala dahil nanakawin lang ni Satanas ang salita sa dahilan na mababaw ang pagkaunawa sa puso nila nung salita. Okay? Tandaan niyo yung sabi ko sa inyo kanina. Kapag nananampalataya ka at wala kang duda, tatanggap ka ng pagpapala. Tama? Di ba? Sinabi ko sa inyo kanina. Pero kung hindi mo naunawaan ng salita, siguradong magdududa ka. Di ba? Kahit pa anong salita ang marinig mo, kung hindi mo naman naiintindihan kung ano ang sinasabi, kapag kinailangan mo nang i-apply yung mensahe, pagdududahan mo yun. Di ba? Okay. May mga mensahe kasi talaga na pakinggan man natin, kahit gusto natin itong unawain, bakit ka parang hindi natin ito maunawaan? Di ba? May mga ganong message eh. Alam nyo kung bakit? Malamang ito ay dahil hindi pa handa ang puso at isip natin na unawain ang salita ni Lord. Okay? Tandaan nyo dati, nung hindi pa tayo masyadong nakakakilala kay Lord, naalala ko nung ako'y nasa iba pang relihiyon. Okay? Pag-uusapang Bible, isa lang kagad ang sinasabi natin. Pag sinabing, nabasa mo na ang Bible, anong sagot mo? Nung unang panahon, wag ngayon. Nung unang panahon, naalala ko ang sagot ko ay hindi ko naman maintindihan kahit basahin ko ng basahin. Hindi ka? Yung gay sagot nyo rin. Is that also your answer? Okay? Na pag tinanong ka noon, tanda ko noon ang Bible sa bahay namin ay nakadisplay sa altar. Di ba? Ganun ka rin sa inyo. Yung gang ginagabok na. Kahit sa school, ituro ng ituro at sabihin ng teacher, basahin nyo ang Bible. Biga parang kahirap basahin. Una, kaliliit ng letra. Di ba? Pangalawa, parang biga kahirap intindihin. Di ba? Ewan ko, hindi kayo nag-try magbasa noon. Dahil nga na nakadisplay sa altar, baka magabuka. Baka masira. Bakit nga hindi natin maunawaan ang Bible dati? Kasi, alam nyo kung bakit? Kasi dati, hindi pa natin tinatanggap si Jesus Christ. Amen? Hindi mo pa tinatanggap si Jesus Christ bilang Diyos mo at tagapagligtas mo, kaya hindi mo pa maunawaan ang Bible. Pastor, anong koneksyon ng pagtanggap kay Jesus Christ sa pagbabasa ng Bible at sa pag-unawa? Kasi ang sabi sa Bible, kapag tinanggap mo si Jesus Christ bilang Diyos at tagapagligtas mo, immediately, the Holy Spirit will be upon you. Diba? Makakasama mo na ang banal na Espiritu. At dahil kasama mo na ang banal na Espiritu, mas maiintindihan mo na dahil may magpapaliwanag na sa'yo ng Bible. Amen. Kaya ngayon, kapag may nababasa kayong verse, kahit yung mga ifina-flash lang dito, ba't naiintindihan nyo na? Amen? Okay, pag hindi nyo ito naiintindihan, isa ibig sabihin, hindi nyo pa tinatanggap si Jesus Christ. Di ka? Kasi once na tinanggap mo ng totohanan si Jesus Christ, ano man ang basahin mo sa Bible, there will always be a message in you. Di ba? Laging mayroong dating Ang tawag natin doon, rema. Di ba? Laging may rema Basta nagbasa ka ng Bible, laging parang mayroong gustong sabihin si Lord sa'yo. Amen? Sinong gusto maranasan yon? Amen? Magbasa ka ng Bible. Mararanasan mo yon. Okay? At dahil alam nyo, makakaunawa na tayo ngayon ng mensahe ni Lord, okay? Hindi ka na ngayon magiging confused sa pagbabasa ng Bible. Dahil nandyan na Nandyan ang Holy Spirit with you. Okay? Kaya, never in your life na uma-attend ka ng church, nakikinig ka ng word, wag na wag mong hahayaan na kapag nakinig ka ng salita, ay hindi mo ito mauunawaan. Okay? You are going to try your best to understand the word. Okay? Pipilit at ipipilit mo yan. Bakit? Kasi pag hindi mo ito inintindi, masasayang lamang. Anong sabi dun sa verse na binasa natin? Nanakawin lang ni Satanas ang salita. Okay? Kapag ang word narinig mo, at ito ay pinalampas mo lamang, at hindi mo to pinilit maunawaan, sayang. Okay? Ano ba ang mga example ng mga salita na talagang nanakawin agad ni Satanas? Okay? Ito,
Halimbawa, may narinig kang mensahe patungkol sa paggaling sa sakit karamdaman. Di ba? Ang sabi, by the stripes of Jesus, you are healed. Di ba? May narinig kang preaching. Naalala ko nung panahon na nag-series si Pastor Ito sa atin ng Breakthrough in Healing. Di ba? Ang daming gumaling. Pero again, ang tanong, during that time, meron din namang ibang may sakit na nakarinig ng salitang iyon, pero bakit hindi gumaling? Pero meron naman na mga nakarinig nung time na yon, ng salitang yon, pero immediately gumaling. Di ba? Alam niyo kung bakit? It always depends on papaano mo inunawa yung narinig mong salita. Amen? Kaya naman ito, meron akong maikwento sa inyo. Kapag ang puso mo ay handa sa miracle, when your heart is ready to receive a miracle, kahit anong marinig mong salita, tatanggapin mo yan. Tama ba? Tama. Kaya naalala ko nung panahon na ako po ay babago-bago pa lamang na Christian, ako po ay nahila ni Pastor Ito. Ako ay nag-drive sa kanya papunta sa JA1 Balayan. Ito pong JA1 Balayan ay malayo. Dahil doon pa kami dinala sa outreach. Ang pangalan po ng church ay JA1 Coral ni Lopez. Kung bagaw sa mga taga-Rosario, ay JA1 Calantas. Mga Ramirez family na nandyan. Congratulations, happy 4th anniversary sa JA1 Calantas. Iyon, palakpakan natin si Lord. Amen. So, kahapon po ay nag-celebrate sila ng anniversary doon. Kaya nakakatuwa, 4 na taon na po ang JA1 doon. Baka may mga kamag-anak kayong taga JA1 Calantas at hindi maka-attend din sabihin niyo doon pumunta pag Sabado. Amen. Amen. Anyway, nakarating po ako doon sa JA1 Coral na Lopez. Pagdating po namin doon, siyempre magpipreach si Pastor Ito. Ang preach po ni Pastor Ito ay tungkol sa power ni Lord. So may narinig silang salita. There's power. Kaya naman pagkatapos si Pastor Ito mag-preach, naku, ang haba po ng pila, nagpapapray lahat. Ako hindi ho nung pastor, babago-bago pa ako nakakakilala kay Lord, driver lang ho ako na aking tiyo. Dahil si Pastor Ito ho ay tiyo ko. Hindi ako inausap na mag-drive. So, in short, panay ang pray. Naku, alam niyo ho doon, hapon na. Hindi daw ho doon pwedeng umuwi ng masyadong gabi dahil mahirap ho talaga yung kalsada. Kaya kailangan daw matapos lahat ng ipag-pray. Dadalawa-dalawa kami magkasama. Kailangan daw maipag-pray lahat. Di sabi ni Pastor Ito, magpapila ka na rin dyan. Naku po, kamot ang ulo ko. Magpapapila na din at magpe-pray. Ang hindi ko malilimutan, nung pagka-pray kong gano'n, nung pagkapapila kong gano'n, may lumapit sa akin babae. Ang sabi po niya sa akin, Pastor, ipag-pray niyo ako. Ano po ang inyong gustong ipag-pray? Pastor, hindi pala ako pastor noon. Brother, ipag-pray niyo ako. Sabi ko, sige po. Ano po ang gusto niyong ipag-pray ko sa inyo? Ang sabi niya sa akin, Brad, ako'y 2 taon na hindi nagkakaroon. Babae. Hindi nagkaka-menstruation in 2 years. Sabi ko, hindi ko masabing baka ho kayo buntis. 2 taon eh. Lampas. Malaki na ang bata. Mahirap. Sabi ko, nako, paano ho ito? Sabi ko, siya, ganito ho. Sabi ho ni Lord, sabi ko sa kanya, sabi po ni Lord, sino daw pong lapatan ng kamay ng mga nananampalataya, sila'y gagaling. Sabi kong ganyan. Dahil yun ang aking alam tungkol sa healing. At yun ang word na ipinreach si Pastor. Sabi niya, oo, Pastor. Narinig ko yung, oo, Brad, narinig ko yung sinabi ni Pastor, kaya ako'y nagpapapray. Alam niyo yung eagerness ng babae, anong gustong-gusto niyang gumaling? Sa isip ko naman, paano yung mangyayari? First time ko naman, first time. Ako'y nagpe-pray ng sarili ko, pero first time ako magpe-pray ng ibang tao. At saka sabi ko, ibigay ko sa akin pumila. Doon kay Pastor para sigurado. Alam mo yan? Yun na nasa isip ko Sabi ko, sige na ho. Di pinag-pray ko. Sabi ko, receive your healing, tanggapin mo yung kagalingan, dahil sabi ni Lord, sino man lapatan ng aming kamay, sila yung magaling na bilang mga mananampalataya. Ako, talagang mga ganun ang mga binibitawan ko. Praise God po yung natapos na. Nung kami pa yung nauwi na, nagmamadali na po kami nga ni Pastor Ito, pagdating namin sa bandang Ibaan, tumawag po yung pastor. At may naghahanap, meron daw pong babae na galing doon sa bundok na umuwi pa ng
bayan ng Balayan para pumunta kay pastor ng Balayan at hinahanap daw ho ako. Sabi ko, siya, ano kayang nangyari? Baka ito'y lalong napasama. At talagang, imagine mo, umuwi pa ng bayan di ganun ka-emergency. Ano? Tawag ho, at ang tawag, sabi, bakit daw, sabi ni Pastor Ito, ay kasi ho, yung babaeng ipinag-pray niya ay naglululundag din at sa biyaya ni Lord, nagkaroon na ng menstruation. Amen? Kaya sabi ko sa inyo, mga babaeng nandyan na hindi nagkaka-menstruation, alam nyo na kung kanino kayo magpapapray. Alam nyo, bakit tumanggap yung babae ng milagro at hindi nanakaw ni Satanas ang miracle sa kanya? Kasi pinakinggan niya at inunawa niya yung salita Di ba? There is that understanding in her. Sinigurado niya na naniniwala. Imagine nyo, hindi pa ako pastor. Ang nag-pray sa kanya ay hindi pastor. Nung time na yon. Pero bakit siya gumaling? Hindi ko dahil. Of course, dahil ni Lord, pero dahil din nung pananampalataya nung babae sa salitang narinig niya. Amen? Okay. Napakahalaga na kapag may narinig kang salita, ay uunawain mo. Yung babaeng yon, ibang klase. Okay? Nung narinig niya ito, finally, nakakita siya ng pag-asa at ng freedom. Kaya ano ang tip ko sa inyo? Ang tip ay, nasa inyo ang susi ng pagtanggap sa inyong panalangin. The key is with you. Amen? Ano ang susi? Na hindi mo kailangan ng pastor para magpa-pray sa'yo o mag-pray sa'yo. Ang kailangan mo ay ang paniniwala mo dun sa salitang narinig mo. Amen? Kapag may narinig ka na sinabing pagagalingin ang kapatid mo, pagagalingin ang pamilya mo, pagagalingin ang may sakit, di ba? Maniniwala ka kaagad. Amen? Uunawain mo kaagad. Bakit? Huwag mong hahayaan na may salitang makalampas sa'yo. Amen? Alam nyo, huwag kang papayag na mananakawan ka ng salita kapag ito'y narinig mo. Kung may mga umaabala sa iyo habang ikaw ay nakikinig, alisin mo yan sa iyo. Kung may cellphone tunog ng tunog, alisin mo yan sa iyo. Sayang ang panahon para mang-unawa. Diba? Pagpasok mo dito, pag alam mo talagang maraming tatawag sa iyo, naalala ko si Maring Weng, si Ma'am Weng Ramirez, na principal ng bulihan na ngayon. Sabi niya, masaya daw siya pag naakyat siya ng bundok sa Kalantas. Alam niyo kung bakit? Ay walang signal. Ay di stress-free daw siya. Wala daw siyang kaabala-abala. Kaya nakakapakinig daw siya ng salita ng ayos. Nakakaniig niya si Lord. Di ba? Ganon din kayo. Umakyat kayo ng bundok. Hindi. Pag nandito kayo, pag alam nyo marami kayong tatawag sa inyo at marami magte-text sa inyo, ay di patayin nyo na muna ang cellphone nyo. Di ba? Ilang minuto naman. Amen? Amen. Okay? So, pastor, mampipicture ako siya, ano na lang, airplane mode. Amen. Alam nyo, ilalaban mo na huwag kang mananakawan ng salita. Papasok ka pa lang dito sa church, nagpe-pray ka na kay Lord na mauunawaan mo ang anuman mong maririnig. Kahit pa nasa labi ka lang, alam mo, gusto mong maunawaan. Di ba? Kahit pa may batang natakbo dyan sa harap mo, talagang ilalaban mo. Di ba? Kahit pa may batang naiyak dyan sa tabi mo, hindi mo papansinin. Bakit? Kasi pipilitin mong unawain ang salita. Amen? Now, kung talagang natapos na ang preaching, ay wala pa rin kayong naintindihan sa sinabi. No, talagang wala isulat mo ang tanong mo. Write your question. And later on, itanong mo sa life group leader mo o sa aming mga pastor na nandito. Itanong mo kung ano yung hindi mo naunawaan para maipaliwanag sa'yo. Bakit? Huwag mong hahayaan na may narinig kang salita na hindi mo mauunawaan. Amen? Di ba? Do whatever it takes for you to understand the Word of God. Amen? Amen. Mahilig ka rin lang naman mag-view. Sino dito mahilig mag-FB? Mag-view ng Reels o TikTok? Amen? Pwede naman, wag nang mahiyang umamin. Hindi, kasi bakit?
Ba hindi nyo alam, maraming mensahe dyan na nalabas. Diba? Marami diyang Word of God na nalabas. Pag may lumabas diyang Word of God, huwag mo nga hayaang makalampas. Talagang panoodin mo. Diba? Sayang eh. Diba? Unawain mo, sayang eh. Bakit? Iba yung may baon kang salita. Diba? Humarap ka man sa mga pagsubok ng buhay, humarap ka man sa mga struggles, meron kang ilalaban. Bakit? May inherent word na nasa iyo na narinig mo, naunawaan mo, magagamit mo. Amen? Eh? Huwag yung pagdaan eh, ay swipe. Swipe agad palayo eh. Wag, hayaan mo, marinig mo. Eh? So yan ha, ang sikreto para tumanggap. Unang sikreto. Baka kaya hindi tumanggap yung iba, nakinig lang, hindi inunawa. Okay? Kaya ang sikreto, kailangan pag may narinig kang salita, ilaban mong unawain ito. Hingi ka sa Holy Spirit ng guidance for you to understand. Amen? Amen. So, lipat na tayo sa number 2. Okay lang? Okay. Number 2. Naunawaan nyo kayo number 1. Hindi ako aalis pag hindi naunawaan. Okay. Number 2. Tinanggap niya ng seryoso ang masaya niyang napakinggan. Okay. Sabi sa Matthew 13 verse 20 to 21, ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos at masaya itong tinanggap agad. Ngunit, hindi naman taimtim sa puso ang kanilang pagtanggap, kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig, dahil sa salita ng Diyos na kanilang tinanggap, agad silang tumalikod sa kanilang pananampalataya. Okay? Marami tayong masasayang mensaheng naririnig, tama? Ano ba yung mga masasayang mensahe? Yan yung mga tipo na ng mensahe na bibigyan ka ng halakhak. Alam mo yun? Bibigyan ka ng smile. Bibigyan ka ng joy. At yan din yung mga mensahe na pag na-receive mo, parang ang sarap sa puso. Ano? Ang sayang tanggapin. Di ba? May mga ganong message eh. Pero, may mga mensahe na kahit masaya mong tinanggap, hindi mo naman, masaya mong narinig, hindi mo naman mataimtim na tinanggap. Okay, yun ang sinasabi ng verse eh. Para bang hindi mo sineryoso, dahil nga masaya, dahil parang napatawa ka doon sa mensahe, okay, kaya hindi mo rin sineryoso yung mensahe. Okay, alam mo yun? Pero sayang eh. Basta may mensaheng narinig, ang dapat daw seryosohin ito. Okay? Naalala ko si Alex Declaro. Hindi ko lang kung kilala nyo si Alex Declaro. Siya ay kapatiran natin dito, pero ngayon, siya po ay nasa abroad na sa biyaya ni Lord. Si Alex Declaro po, tumanggap siya ng isang napakasayang mensahe for him. And that message was 3 years ago na ang preaching ay pinamagatan na makakabawi ka. Naalala niyo yung preaching ni Pastor Ito na yon na ang title ay makakabawi ka. Okay? So yun ang narinig na salita. Ang buhay po ni Alex Declaro when he was a student ay full of struggles. Mami niya lang ang kasama niya at hindi siya kayang tustusan o yung pag-aaral niya ay hindi kayang tustusan. Kaya naman, nag-working student siya. Siya po ay nagtrabaho sa Jollibee para meron siyang kitain. Ang trabaho niya sa Jollibee ay 6 a.m. to 10 a.m. Ang pasok niya sa school ay 10 a.m. to 6 p.m. 12 oras. Di ba? Mantalang marami sa mga kabataan ngayon, di ba? 12 oras din, nasa gadget. Hindi ka? Mantalang si Alex, 12 oras tumatrabaho. Okay? Imagine mo yung struggle ng buhay niya. Pero, sa biyaya ni Lord, narinig niya yung salitang, o yung preaching, na talagang buhay na buhay sa kanya yung makakabawi ka. Masayang-masaya siya nung narinig niya ito. Lalo nung sabihin ni Pastor na marami kang failed plans. Yun daw, nag-declare. Marami kang failed opportunities. Marami kang mga failed endeavors. Pero, mas higit ang plano ni Lord, kaya pababawiin ka. Amen. Nung narinig daw niya yun, tumalon daw talaga siya sa saya. Tumalon daw talaga siya at sineryoso niya, talagang inisip niya na siya'y magtatagumpay, maganda ang plano ni Lord.
Alam nyo, biyaya ni Lord, pagka-graduate ni Alex, immediately siya po ay naging manager ng Jollibee. Di ba? Praise God. Pero alam nyo, hindi siya naging masaya sa Jollibee. Dahil sabi niya, mas matindi ang sabi ni Lord na plano sa akin. Tinanggap ko yun ng seryoso at taimtim. Napabawi ako sa mga paghihirap ko nung ako'y estudyante at paghihirap ng pamilya ko. Alam nyo ba, hindi, for sure kung mga taga-Rosario kayo, nagamit nyo na ito. Alam nyo ba na si Alex Declaro ang founder-owner ng Prince B Delivery? Oy, alam nyo ba yung Prince B Delivery? Oy, yun po ay parang food panda na nauna pa siya sa food panda din sa Rosario. Pag magpapadeliver kayo ng mga pagkain, tawagin lang si Prince B. Ganun lang yun. He was the founder of it. Pero biyaya ni Lord, hindi pa rin doon natapos si Lord. Hanggang ngayon, tumatakbo pa yung hanap buhay na yun. Ha? Pero alam nyo, nasaan na si Alex ngayon? Biyaya ni Lord. Si Alex po ngayon ay isang service crew supervisor sa bansang Canada. Amen. Pinagpalang lubos ni Lord. At hindi lang po siya nasa Canada bilang isang working visa. Siya po ay nakarating sa Canada bilang isang permanent resident or immigrant. Papaano nangyari yon? Ay si Lord ang kumilos para sa kanya. Amen. Simpleng tao, simpleng bata, si Alex. Pero dahil aliw na aliw siya sa salita ni Lord at sineryoso niya ito, tinanggap niya ito, alam niya na magaganap sa kanya. He was focused on understanding the promise sa preaching na yon, naganap sa buhay niya. Amen. Kung ganun tayo dapat. Hindi tayo dapat aliw lang sa narinig natin, dapat seryoso natin itong tatanggapin. Dahil kung hindi natin seseryosohin, ay hindi din naman tayo tatanggap ng pagpapala. Kasi ang sabi sa word, mababaw ang pundasyon ng salita, kaya mahina ang pananampalataya, kaya pagdating ng pagsubok, bumabagsak tayo. Di ba? Kaya maganda yun eh. Dapat may narinig kang salita, masaya kang tinanggap ito, kailangan seseryosohin mo yun. Okay? Ang mensahe po ng tithes and offering, yan ay isang napakasayang mensahe lagi. Pastor, bakit naging masaya ang mensahe ng tithes and offering? Para namang hindi masaya, mababawasan ako eh. Hindi, napakasaya nito. Bakit? Kasi titingnan mo ang tithes and offering dahil doon sa pangako. Diba? Ang pangako, pag nagdala ka ng tithes kay Lord ay, He will open the windows of heaven and pour out blessings that you cannot contain. Amen? Hindi kayo mapapapalakpak ka naman sa mensahe yun eh. Bakit hindi ka mapapapalakpak doon? At ang sabi pa ni Lord, sinundan pa niya, at I will destroy the devourer. Di ba? Kung sino mang gustong umagaw ng pera nyo, wawasakin ko yan, sabi ni Lord. Kasayang pakinggan ng tithes and offering. Tama? Pero marami sa atin, kahit sayang-saya tayo itong pinapakinggan, ay hindi pa rin natin siniseryoso. Di ba? Hindi natin ito ginagawa. Hindi natin sinusunod. Tamo, kasarap naman pakinggan eh. Kasaya naman eh. Imagine mo, sa 1,000 na kinita mo, magbibigay ka lang ng 100. Di ba? Tama. 10% ng 1,000? Tama ga ako? Ano po ang 10% ng 1,000? 100. Okay. So, ang 100 lang ang dadalhin mo kay Lord. May natira ka pang 900 ha? May natira ka pang 900. Okay. Eh dahil sa 100 na yon na dinala mo kay Lord at inihulog mo din eh, ay bubuksan na ni Lord eh ang durungawan ng langit at ibubuhos na ang pagpapalang walang sukat kalagyan. Ay di kay kasaya. Ay di kay kasarap. Amen? O di kay kasaya. Ewan ko sa inyo. Ako'y happy doon. Ay kung ikaw ay negosyante, ay sinasabi ko sa inyo, kung ikaw ay naghahanap pa ng negosyo, ari na ang pinakamagandang negosyo. Ay bakit? Ay 10% ang kapital. Ay ang kita, ay bubuksan ng langit eh, ibubuhos ang pagpapala. Ay kasarap. Diga, that's the best business. Huwag na kayo maghanap na ibang negosyo, iyon na. Sigurado na ang kita.
Amen? Pero my point is, bakit hindi pa rin natin ito inauunawa? Bakit hindi pa rin natin to nasiseryoso? Di ba? Nakakatuwa, meron akong natanong on how tithes change their lives. Kung paano binago ang buhay nila. Naalala ko itong mag-asawa ni Jenny at ni Arnel. Kaway-kaway naman kayo dalawa dyan. Tayo naman kayo at nang kayo mabida. Amen. Yan, si Jenny at si Arnel. Alam niyo po, ang dalawang ito, there was a struggle in their lives nung bago silang mag-asawa. Lubog sa utang. As in, utang sa tao, utang sa bangko, utang sa lahat na ng pwedeng utang. Pero biyaya ni Lord, natutunan nila at naging faithful sila sa pagbibigay o pagdadala ng tithes kay Lord. Nung sila ay nakapagdala ng tithes kay Lord, wow, praise God, nabayaran lahat ng utang nila. Amen? Nagsimula doon. Pero hindi yun eh. Sabi nga ni Lord, bubuhos ang pagpapala eh. So nabayaran lang ang utang. Kasino na yun? Sabi ng iba. Hindi. Biyaya ni Lord. Bukod sa nakabayad sa utang ang dalawang ito, pinagpala pa ni Lord ng bagong lupa para pagtayuan ng kanilang bahay. Di ba? Meron na silang investment na lupa. Kaya praise God. Alam nyo, kapag may salita kang narinig at sineryoso mo, sundin mo, tatanggap ka ng pagpapala eh. Kaya maraming hindi tumatanggap sa kanilang napapakinggan, hindi nila ito siniseryoso at ginagawa. Pag may naririnig ka patungkol sa tithes at hindi mo ito nagagawa, malimit may mga dahilan. Ito po ang mga malimit na dahilan ng mga tao na pag narinig nila ang preaching about tithes, kaya hindi nila gagawa, ay ito ang dahilan. Sabi nila, kaya daw hindi nila dinadala ang kanilang tithes, ay dahil sa sobra daw namang liit, kumpara sa ibang mga nagbibigay, ay nakakahiya lamang. Diba? May mga gayon. Nakakahiya lamang. Pero alam nyo, ang maganda sa tithes, hindi po ito halaga. Kaya nga po, 10% ang sinabi ni Lord eh. Diba? So, kung sa iyo, nakinitang 1,000, ay 100 ang tithes. At sa tingin mo'y maliit, pero 10% pa rin yun ang kinita mo eh. So pareho lang yan ng 1,000,000 kinita at 100,000 tithes. Pareho lang yun. Diba? Kaya nga, ang maganda sa tithes, percentage ang binigay ni Lord eh. Walang maliit, walang malaki. Pare-pareho tayo ng ibinibigay kay Lord. Amen? Amen? Sige, palakpakan mo si Lord. Okay. Kaya wag mo sabihin dahilan yon. O ano pa ang dahilan? Kaya naman hindi ko dinadala ang aking tithes. Hindi ko naman alam kung saan ginagamit ang binibigay ko. Yan. Nagkukwentuhan kami ng mag-asawang ito ni Ate Cheryl at ni Kuya Perdi. Diba? Ang makikinabang lang naman ay ang mga pastor, ang mga leader sa church, hindi na. Hindi ko nadadala ng tithes ko. Diba? Wala akong control. Hindi ko alam kung saan gagastusin. Yan. May mga taong ganun daw. Well, kung yun talaga ang laman ng puso, ay talagang hindi siseryosohin ang mensahe ng tithes. Samantalang, malinaw ang sinabi ng Bible patungkol sa tithes, na ang tithes ay pag-aari ng Panginoon at hindi atin. Amen? Kaya sabi sa Leviticus 27 verse 30, ang ikasampung bahagi ng lahat ng ani ay sa Panginoon. Ulitin natin. Ay sa Panginoon. Yun po ang susi. Kanino daw ang tithes? Sa Panginoon. Okay? Kaya, kung ang sinasabi mo, kaya hindi mo dinadala yung 10% mo, ay baka dahil hindi mo alam kung saan gagamitin yan, ay wala kang pakialam kung saan gagamitin yun. Bakit? Dahil yun ay kay Lord hindi naman iyo. You get me? Di ba? Mahirap pakialaman ng isang bagay na isinosoli mo lamang. Amen? I-illustrate ko sa inyo kung ano ang tithes. Paring Jolly, pwede ka gang mausap din eh. Pero nga ako ng iyong shades. Yeah. At minsan na may gusto ko rin gumandang lalaking parang ikaw. Hiniram ko ang shades si Paring Jolly. Yeah. Bagay ka sa akin. Hindi ko kayo makita. Okay. Kita nyo ha? Isipin nyo ari ang tithes. Okay. Pinahiram sa akin ni Paring Jolly. Paring Jolly,
isinasauli ko na sa iyo ang shades na are, o ang tights na are. So, dinadala ko. Pare ka, pare. Dinadala ko. O, iniaabot ko. Hop, pare. Huwag mong gagamitin kung saan yan. Nagamit ko na yan. Nahawakan ko na yan. Gusto ko, kapag hinawakan mo ito at ginamit mo, tuwing linggo lang at isusuot mo. Okay. Tanong, pwede ko gang gawin yon? Sagot, pwede kong gawin yon? Bakit? Hindi akin eh. Hindi ka? Anong sabi ni Lord sa tithes? Kanino daw yon? Kay Lord. Ba't natin pinapakialaman kung saan ginagamit? Hindi ka? Malinaw ba? Malinaw. Patungkol sa pagdadala ng tithes. Bakit hindi mo dadalhin ang 10%? Kanino gayon? Kay Lord. Hindi ka? Ang 10% ng kinikita mo ang sabi ni Lord ay kay Lord. Okay? Hindi kanino? Hindi sa atin. Tama? So dahil hindi yun sa atin, dadalhin mo kay Lord. Kaya naman pala, nagtataka ako kasi may verse akong nabasa sa Malakay 3:8 na ang sabi dito, magtatanong din ako sa inyo, maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible. Di ba? Pero ninanakawan ninyo ako. At itatanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan nyo ako dahil hindi nyo binibigay ang inyong ikapo at mga handog. Kaya pala, sabi ko, bakit kaya nasabi ni Lord na ninanakawan siya sa tithes? Di ba? Tunay naman yung nanakawan natin. Imagine mo, nagbigay ng pira sa iyo. At ang binigyan ka ni Lord, halimbawa sa buwan na ito, binigyan ka ni Lord ng 10,000. Kumita ka 10,000. Ang sabi ni Lord, 1,000 diyan ay akin, ha? 9,000 ng iyaw, madami na iyawn. Mas marami yung kaysa sa akin. Sabi ni Lord. Nung hiningi niya sa iyo ang 1,000 hindi mo ibinigay. At saan mo dinala? Sa Jollibee. Diba? Inilibre mo yung mga kasama. Lord, inilibre ko naman na yung mga kasama. Hindi tights na rin yan. Okay. Diba? Ang tanong, anong ginawa mo sa pera ni Lord nung hindi mo ibinigay sa Kanya? Ninakaw. Or inistapa. Siya ka, masasabpinahan ka. Hindi ka? Hindi ka, malinaw naman eh. Okay? Kaya madali mong madadala ang tithes kay Lord. Huwag mo nang isipin muna yung pagpapala na kapalit. Isipin mo na lamang bilang isang normal na tao, nagbabalik ka ng iyong hiniram. Amen? Hindi ka? Unless, sanay talaga kayong humiram na hindi nagsasauli. Maraming gayon. Pero naman ang barong. Bigay naka3 taon na hindi na napabalik yung barong. May mga talaga hindi nagsasauli eh. Alam nyo, unless talaga sanay kang hindi magsauli, di problema nga. Okay? Pero biyaya ni Lord. Pag tumanggap ka ng mensaheng masaya, kagaya ng tithes, unawain mo, sundin mo, dahil sinisigurado ko sa iyo, bubuhos ang pagpapalang walang sukat kalagyan. Amen? Last na tayo. Number 3. Paano tumanggap ng pagpapala ang mga taong nakikinig? Tinatandaan niya ang salita sa kabila ng kanyang kabisihan. Iyon. Ito ang number 1 na kaaway natin sa salita. Sarap, di ba? Every Sunday kaya inilalaban mo eh. Tama? Kaya ka nakikinig every Sunday dito kasi alam mo may matatanggap ka eh. Ang problema, pagpatak ng Lunes hanggang Sabado, nalimutan ng linggong narinig. Bakit? Sa daming ginawa. Ari namang aking amo, wala nang naibang mautusan kundi ako. Diba? Ari namang aking trabaho, lagi na lang ako. Diba? Parang kahirap na sitwasyon ko. Sabi sa Matthew 13:22, ang lupang matinik na damo kung saan nahulog ang iba pang mga binhi ay ang mga taong nakarinig ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa kaalalahanin dito sa mundo at sa paghahangad na yumaman, nakalimutan nila ang salita ng Diyos. Kaya hindi namunga ang salita sa buhay nila. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, si Lord ang iyong hangarin. Iyon. Napakabiyaya po sa isang tao
ang mabigyan mo ng panahon ang pakikinig ng salita ni Lord? Pwede po bang palakpakan natin ang bawat isa na nandito ngayon at lahat po ng nasa online dyan? Because you're here listening the Word. Biyaya sa inyo yan. Bakit? Napakaraming tao sa paligid natin na nandyan at hindi nakikinig ng Word. Ikaw, nakikinig ka ng Word. That's a blessing to you. May oras ka, may panahon ka, biyaya sa iyo yan. Ang kultura po natin ngayon ay hindi nakagaya ng dati. Naalala ko nung panahon noon nung ako'y bata, pagpatak ng Sabado at Linggo, bakasyon na sa trabaho. Tama? Di ba? Noon, kapag ang Sabado mo, half day na ang trabaho, half day. Di ba? Wala nang trabaho after. Kaya naman ang mga tao nakakapaglaba, nakakapag-intindi ng bahay, di ba? Ang mga ama nakakaroon ng time makipaglaro sa mga anak, di ba? Meron may time ng mga panahon na yon. Pero ngayon, nag-iba ang panahon. Ngayon, ngali-ngali ng dagdagan ng araw ng linggo ng isa pang araw. Gawing 8 araw ang isang linggo, kung pwede. Di ba? Dati-dati, ang day off ng isang empleyado, parang magtatrabaho ka lang ng 5 days a week. Di ba? Ngayon, ang day off mo, once a month na lang. Pahirapan pang makadalwa. Okay? So, nag-iiba ang panahon, nag-iiba ang kultura. Humihirap na po ang sitwasyon. Kaya humihirap umagaw ng oras. Kaya alam nyo, basta nakarinig kayo ng salita, biyaya ni Lord, nandito kayo ngayon, isang iibig sabihin. Gusto nyong makaniig si Lord at gusto nyong tumanggap ng pagpapala. Amen? And I'm very happy for that. Okay? Ngayon, biyaya ni Lord, pag linggo, sa trabaho, halos hindi na rin naman malimit nagkakatrabaho. Marami na rin namang bakasyon pag linggo, unless sa mall nagtatrabaho. Yun ang pinakamahirap. Pag sa mall nagtatrabaho kasi hindi nagsasara ang mall, laging bukas. Ewan ko baga sa mga tao, laging punta ng punta sa mall. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, hindi ikaw yun, Laging nasa mall. Okay. Kung gusto mo talagang tumanggap ng pagpapala, ito ang lagi mong huwag kakalimutan. Ilaban mo ang pag-attend mo parati ng service. Parati kang makinig ng message ni Lord. Nandito ka na rin lang, pilitin mo na ang sarili mong makafocus dahil hindi lahat ng tao ay may chance pumunta sa loob ng simbahan. Okay? Ipilit mo na yan. Okay? Kahit pag-aano ka-cute yung katabi mo o yung batang natakbo sa tabi mo. Kahit pag-aano ka-cute yan, pilit mong makarinig ka ng salita at unawain ito. Bakit? Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, sa salita nakaukit ang blessing. Kapag pag ito'y hindi mo naunawaan, sayang. Okay? Pero ito ang mabigat. Inilaban mo na ang linggo mo. Umattend ka na talaga dito. Nakinig ka na. Ang mabigat naman ay pagkatapos ng service, diba? Back to reality ka na. Mabibisi ka na sa trabaho, mabibisi ka na sa negosyo, sa pamilya, yung iyong mga baboy, manganganak, diba? Ano mo yun? Mag-aani ka ng ampalaya, mag-harvest ka ng isda, okay? Diba? Yung iyong mga manok, yung kailangan pampatukain, ang iyong mga baka, hindi mo alam kung nasaan, ang iyong kambing, nasa kapitbahay na, tsampeni na yata. Ang dami mo na ngayong inaalala pagkatapos ng service. At dahil sa kabisihan ng mundo at sa kagustuhan mong yumaman, ang sabi ng verse, nalimutan mo na naman ang salita. Diba? Kaya ano ang suggestion ko? Ang suggestion ko ito. Hindi ko naman kayo pwedeng patigiling maghanap buhay para makinig lang ng salita. Pag sinabi ko yun sa inyo, ano ibibigay ko sa inyo? Diba? Para yung sinabi ko sa inyo, huwag kang magbaboy. Ano ang gagawin ko? Bibigyan na lang kitang pira. Hindi ko kaya yun. Hindi ka? Anong gagawin? Ito ang aking suggestion. Habang kayo'y nandyan sa trabaho, habang kayo'y may pagkakataon na kaniig nyo ang inyong mga baboy habang sila'y umiiyak, patugtugin nyo ulit ng malakas ang live na napanood nyo nung isang linggo. O di ba? I-play nyo ulit sa YouTube.
O kaya i-download nyo kung walang signal. Pag nasa bayan ka, mag-download ka na sa YouTube para ipe-play mo habang naanak ang baboy. Di ba? Sabi ni Lord, pagpapalain ng mga nanganganak. Diba? At least nakakarinig ka ulit ng salita. Ibig sabihin ko, wag mo nga hayaan na mawawala yun sa'yo. Nagdadrive ka, papunta sa trabaho, i-play mo sa radyo. Hindi yung puro na lang ang naririnig mo ay ang mga istasyon sa radyo. Diba? Oo. Ang pakinggan mo ulit ay yung word. Bakit? Kasi mahalaga na naririnig mo lang ulit ito. Amen? Kasi pag hindi mo ito narinig, mawawala na naman sa'yo, mawawalan ka ng pagkakataong magkaroon ng pagtanggap ng pagpapala. Amen? Amen? So, laban lang. Sabi mo sa katabi mo, laban lang. Okay. Sabi ko sa inyo, ang pagpapala ay nakaukit sa salita. Diba? John 1:1. Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay ang Diyos. Diba? Kailangan lang nating marinig, unawain, seryosohin at bigyan ng panahon. I-prioritize natin ang hearing the Word of God. Dahil kung hindi natin ito gagawin, for sure, ibang salita ang maririnig natin. Salitang walang pagpapalang kasama. Salitang puro alala ang maririnig nyo. Pumunta kayo sa tambayan sa inyo. Iisa ang maririnig. Anong maintenance ang iniinom mo ngayon? Diba? Ikaw may sakit na. Diba? Ganyan ang mga maririnig mo. Ay, namatay yung sigar na yun. Ako, na-aksidente. Kailangan mo na yung mga motor na yan. Lang maririnig nyo. Walang iba. Okay? Meron namang iba. Anong tumama? Okay. Yun, ang malimit. Okay. Ay, tumama sigar na eh. Ay, iba din. Ano naman pagpapala ang maririnig natin sa mga ganong salita? Okay? Punuin natin ang ating salita ng mga salita ni Lord. Meron po ako nabasang isang quote. Sabi po dyan, until you hear the word of God, you will only hear the distractions of this world. Diba? Tama naman eh. Kung hindi ang boses ng Diyos ang pakikinggan mo, ang maririnig mo, hindi ang distraction ng mundo. Diba? Ang mga paabala ng mundo, yan lang maririnig mo. Pare, di ni tayo at di ni masaya. Okay. Yun lang. Okay. Pero pag naririnig mo ang Word of God, iba ang laban nating mga Kristiyano. Amen? Meron kang panghahawakan sa gitna ng pagsubok. Nandyan ang pangako ni Lord na hindi ka pababayaan. Ikaw ay pagpapalain. Amen? Kaya, piliin nating pakinggan ang mga pangako ni Lord. In every time of your life that there is a chance for you to hear the word, wag na wag mong hahayaang hindi mo ito maririnig. Okay? Maraming pagpapala ay nakukuha dahil sa pakikinig. So you make sure you're listening properly. Okay? Wag mong kakalimutan, kailangan mo itong unawain, kailangan mo itong seryosohin, at kailangan mo itong mahalin. Amen? Ngayong araw na to, meron tayong gagawin. Sabi ko po sa inyo kanina, kapag nahihirapan kayong unawain ang salita ni Lord, hihingi tayo sa Holy Spirit ng guidance. Diba? So ngayon, may papraktisin tayo. Mamaya sa pagtayo natin, you're going to pray. And magsisimula po tayong humingi kay Lord o sa Holy Spirit ng guidance. Ititrain natin ang sarili nating pinakikinggan siya. Dahil siya ang magpapaliwanag at magpapaunawa sa atin ng mga bagay na hindi natin pa naiintindihan sa haba-haba ng panahon mo nang ini-attend dito. Okay? You open yourself to hear the Holy Spirit because for sure, He will send you a message. Mensahe ng pangako, mensahe ng comfort, mensahe ng kapayapaan para sa iyo.
As we stand up today, tayo tatayo, tayo ay magpipikit ng mata. And we're going to listen to God's Word. Father, may request po kami. Alam namin na there are times in our lives na nakikinig kami pero hindi namin ito binibigyan ng importansya. That there are times in our lives na uma-attend lang kami pero ang focus namin ay wala dito sa church kundi nasa labas. Nasa aming hanap buhay, nasa aming tindahan, nasa aming mga bagay-bagay. Holy Spirit, kailangan namin ang guidance mo. Na kapag nandun kami sa ganung moment na kami ay distracted, nandyan ka para kami ay kausapin at ipaliwanag at itama ang aming priorities. Lord, request ko practice kami today. Magsisimula kang makipag-usap sa bawat isa. You're going to release a promise to each one para masanay ang aming mga tenga na nakikinig sa boses mo. Ngayon po, Lord, Holy Spirit, start releasing the promises to each one of us. Ikaw na handa, ikaw na gusto mong makarinig ng salita ng Diyos. Ang puso mo ay ready. Magbababa ng pangako si Lord sa iyo ngayon, and you're going to feel that promise. Sige, habang may panahon, listen. Open your heart and open your ears unto the message of the Lord. Kung meron kayo specific na salita na gustong marinig kay Lord, bibitawan niya yan sa'yo. Meron dito, for a very long time, hinihiling mo kay Lord ang kagalingan. Kaya nung narinig mo yung testimony kanina ng healing, nabuhayan ka. And the Lord is telling you right now, anak, pakinggan mo ang Holy Spirit because He has a promise to you. Meron dito, naiwan ka ng magulang mo and you're longing for love, for affection, na mamahalin ka, makaranas ka ng pamilya. Listen, sa pangako ng Lord sa iyo, i-open mo ang sarili mo dahil alam ni Lord kung ano ang sasabihin sa iyo. Meron dito, there are a lot of failed attempts sa iyong pag-abroad. May pangako si Lord sa iyo. And if you want to hear that promise, you open your ears and your mind and your heart right now. May sasabihin ang Holy Spirit sa iyo. Jesus, ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Now,
lahat tayo ngayon na nandito, binitawhan na ng Diyos ng pangako. Pangako na ikaw ay pagpapalain. Amen. Pangako na ikaw o ang pamilya mo ay pagagalingin. Pangako na mamahalin. Pangako na bibigyan ng kapayapaan at kaligayahan. Now, sabi ni Lord, prioritize mo ang pakikinig. And you are going to receive that promise in your life immediately. Salamat, Lord. Ikaw ang aming Diyos at ikaw ang aming tagapagligtas. Kaya naman, lahat kami ngayon ay excited dahil alam namin, seryoso na kaming makikinig. Hindi namin nahayaan na ang kabisihan namin ay maaabala kami at uunawain namin ng iyong salita. In Jesus' mighty name we pray. Everybody shout and say, Amen and Amen.